Samantala, sa isang sirang ospital sa Tacloban City, nagsisiksikan ang mga nasalantang residente ng Tacloban na nangangailangan ng atensyong medikal. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Ngayon pa nga lang, Rhea, nabibigyan ng atensyong medikal ang ilan sa mga apektadong residente dito sa Tacloban City. Pero sa dami ng mga sugatan at may sakit, nagkukulang na sa gamot at gamit ang mga doktor na nagtsatsaga sa mga sira-sirang ospital. Tanging ilaw mula sa aking telepono ang nagpapaliwanag sa madilim na pasilyong ito habang inaayos ng isang medical personnel ang catheter ni Tatay Domingo Daga Sr. Mula nang bumagyo, ngayon lang daw naasikaso ang 84 na taong gulang na si Tatay Domingo na may prostate cancer at sakit sa puso. Mahirap. Nag-bleeding na kasi siya ngayon eh. Nagmamanas siya baka umakyat na yung ano niya. So kailangan nyo sanang dali na siya sa Maynila? Opo. Si Antonio Belano, hirap na huminga. Pakiusap niya sa kanyang pamilya sa Maynila. Nikay, Bilano, nawawagan ako na kunin ako dito. Tagal na ako dito. Walang makakain. Mga doktor mula sa Davao, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao ang nagmamando ngayon sa pribadong ospital na ito. Bukod sa DOH Mindanao Cluster, ito na rin ang ginawang base ng isang medical team mula sa South Korea. Bagamat nakaligtas ang operating room, sira naman ang karamihan sa mga kwarto. Sa tindi ng pinsalang tinamo nitong ospital ay dito na lang muna sa pasilyo pansamantalang inilalagay yung mga pasyente. Halo-halo na rito yung mga na-amputate at yung mga bagong panganak. Sa ngayon ay itong Divine Word Hospital pa lamang yung may capability para magkaroon ng operasyon. At talagang limitado na yung kanilang mga kagamitan at gamot. We're running out of medical oxygen and then blood and then food for our patients. Isang pasyente na raw ang namatay kahapon matapos hindi agad nagamot ang bali at sugat sa paa. Si Tatay Nicomedes, kinailangan namang putulan ng paa dahil sa napabayaang sugat. Pero hindi siya nasalina ng dugo nang maoperahan. Maputla masyado. Kailangan talaga mag-transfuse ng blood. So far, walang blood dito ngayon. Pero kung may malala ang lagay, meron din namang umusbong na bagong buhay. 4 na sanggol ang isinilang dito pagkatapos ng bagyo. Pinakahuli kaninang umaga ang sanggol na ito. Masaya ko kasi maganda walang nangyari sa anak ko eh. Ano ipapangalan mo sa anak mo? Sabi ng asawa ko, Yuli. Very thankful and I salute all those with the national government, especially the ones that are on the ground. Huwag natin sabihin ang national government ay Superman na kaya naman nilang lahat eh. We have to also give them some slack, di ba? Ang Japanese Embassy naman, nagtatag na ng help desk para sa kanilang mga kababayang nakatira dito. How many Japanese are in Leyte? Around 100, yes. How many are still missing? Around, I don't know, 20 or 30. Ngayong hapon may dumating na umanong bagong supply ng gamot at gamit ang DOH kaya umaasang matutugunan na nila ang mga pasyente dito sa syudad. Ang 11 medical teams naman mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtungo sa iba't ibang bayan dito sa Leyte at Samar para doon magsagawa ng medical mission. Rhea? Maraming salamat, Rafi Tima.